Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over my life. Jesus is Lord. Over my family. Jesus Christ is Lord. Over this church. Over this service. Over Malibay. Over Marikaban. Over Edam. Over Pasay. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon lagi, nire-remind ng Lord sa atin, whatever you say, it shall happen. Amen po ba? Sabi ng Mark 11:24. Sabi ng Panginoon doon, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and that does not doubt in his heart, but believe that whatever he says, sabihin mo sa iyong katabi, believe that whatever you say will happen. Sabi ng Bible, it shall be done for him. Amen po ba? Kung mananampalataya ka na kung ano man yung binubuka ng iyong bibig ay mangyayari. Mangyayari nga ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Taas na natin kamay, sabihin nga natin, I am blessed. I am prosperous. I am victorious because of Jesus. Amen? Amen. Sige po, patuloy natin itaas sa ating kamay, sabihin natin, thank you Lord for your presence in this place. And I declare that no works of the enemy shall touch my life because Jesus, who is in me, is greater than he who is in the world. Amen po ba? Palapakan po lahat ating Panginoon. Praise the Lord, the best God of praise. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Welcome po sa ating pong first service. Praise the Lord. Amen. Ready na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Okay na ba yung wifi natin dyan? Paano natin sasend yung teaching? Hotspot po, Pastor. At hotspot po, Pastor. Okay. Send na lang. Praise God, praise God. Okay. Wait lang po ha. Cast all your worries on the Lord, for He cares for you. Thank you, Jesus. Sabihin po natin sa Panginoon ngayong oras na ito, ang ating mga panalangin, ang ating mga requests, ang ating alalahanin. Yes, Lord, we entrust to you everything, O God. Lahat ng mga dapat po namin gawin, ilalagay po namin sa iyong mga kamay. Maging sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhay na Kuya Elmer, na dati ay dinanasa butuan para sa funeral ng kanilang loved one. Lord, ingatan niyo po sila dahil nagkaroon po ng earthquake doon. Father God, cover them completely with your protection in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, maging sila MJ, sila Raymond, O God, ingatan niyo rin po sila sa kanilang pag-uwi, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen, amen. Praise God, praise God. Nabantaan ba yung earthquake sa butuan? Sino naka-earthquake? Kanina yata eh. Nasa labas pa daw ng hotel si na Kuya Elmer. Ibig sabihin, in-evacuate sa hotel. Kaya po nag-request ng prayer. Alam po natin ang prayer natin ay napaka-effective. Amen? Sabi ng Bible, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Sabihin nga natin, your prayer is powerful and effective. Amen? Amen? Idantay nyo nga ang iyong kamay sa iyong katabi. Sa oras na ito, sabihin mo
Sa oras na ito, Lord, I pray. Bless my brother. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa kabila naman, sabihin mo sa iyong kalabi, God bless you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. God restores your health. Amen. God prosper you. In Jesus' name. Sabihin mo sa kanya, God will make you victorious. In Jesus' name. Amen. Sabi ng Bible, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen po ba? Kaya huwag niyong iismulin ang inyong mga panalangin. Kaya, alam niyo po, mayroon tayong don't watch every day. Ilan lang ang umaattend. Actually, 7, 8, minsan 9, minsan mas konti. Pero yung prayer, alam niyo po, napaka-powerful. How much more kung marami tayo nagpipray? Amen po ba? Amen? Kaya po, magsisimula po bukas. Ano yung bukas? Nights of prayer po tayo. Amen? Gusto niyo po ba na ang inyong pamilya ay makaranas ng grabing pagkilos ng Diyos? Amen? Paano kikilos ang Diyos sa ating pamilya? Yung may sakit, gagaling. Yung mga may problema, mapapawi. Pagkatapos yung may mga hindi pagkakaunawaan, maayos. Amen po ba? Kung may pangangailangan tayo, gagawa ng himala ang Diyos. Gusto niyo po bang pati yung mga panalangin natin na long-standing prayer, magkaroon ng baby, magkaroon ng ganitong mga panalangin natin, yung mga gusto natin mula sa Panginoon. Alam niyo po, sabihin mo sa iyo katabi, walang imposible sa Diyos. Amen? Amen? Kaya bukas, sama-sama po tayo. Anong oras? 7 o'clock po. Hanggang 8:30 lang po yun. 1.5 hours. Pero imagine ninyo, mga kapatid, yung gagawin ng Diyos. Amen? A-attend po ba tayo? Pwede po bang umattend kahit sino? Yes po. Amen? Kahit nga yung kapitbahay ninyo na first timer, merong pananalangin, hindi imposible na mapasa kanya anumang mga panalangin na meron siya. Amen po ba? Amen? Sabi mo siya katabi, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Sino dito merong prayer na tila ang hirap-hirap, parang imposible sa kanyang paningin? Taas nga ang kamay. Amen. Sige po, taas ninyo yung kamay sa oras na ito. Pwede po ba kayong tumayo sa oras na ito, yung mga may panalangin na tila imposible? Amen? Imposible ako magka-baby, imposible na ako Huwag naman yung overage na, Ayan, talaga, yung nasa tamang edad pa po ng pagkaka-baby. Okay? Ayan. Amen. Pero syempre, walang imposible sa Lord. Sa after ka nga, 70 years old, nagkaroon ka ng anak na dalawa, kambal. Amen. Praise God. Sige, taas na natin kamay sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, wala pong imposible sa iyo. Sinabi niyo sa iyong salita, what is impossible with men are all possible with God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko ang katugunan ng aking panalangin. Tinatanggap ko, Panginoon, o Diyos, ang himala ninyo. In the name of Jesus, lahat ng may imposibleng panalangin, lapit lang po kayo sa grid dito, mga kapatid. Sige po, mabilis na paglapit ngayong oras na ito. Thank you, Lord. This is acknowledging that we trust God for all this impossible. This is saying, the Lord, nagtitiwala ako sa iyo, walang bagay na mahirap sa iyo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Sa oras na ito, sabihin mo sa Panginoon ngayon, ang iyong panalangin, Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, I believe in your word. I believe, O God, in your promise. Lord, sinabi niyo po sa Matthew 21:22, whatever you say in prayer, believe that you have received, and it will be yours. If you believe, you will receive.
Sabi ng Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, right now, right now. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Believe. Sabihin natin sa Panginoon ngayon sa panalangin ito, sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat po. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ngayong oras na ito, naririto po ako, kinikilala na wala akong magagawa kapag malayo sa iyo. Pero sa oras na ito, salamat sa iyong pangako na kung ako'y mananampalataya, tatanggapin ko ang aking panalangin in the name of Jesus. Una sa lahat, Panginoon, nananampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus alang-alang sa aking mga kasalanan para ako ay bigyan ng kaligtasan. Kapag ako'y nanampalataya sa iyo, ako'y maniligtas. Kapag ako'y humingi ng tawad, iyong akong patatawarin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At sa oras na ito, nais kong ikaw ang maghari sa puso ko. Mula sa oras na ito, ikaw ang aking maging Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, sinabi mo po, bilang iyong anak, hingin ko ang anumang aking nanaisin, kailangan, at ito'y iyong diringgin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ibigay niyo po sa akin ang katugunan ng aking panalangin. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, ano man yung mga panalangin, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, O God, salamat sa kaligtasan, O Diyos, ng lahat ng aming mga mahal sa buhay. Yes, Lord, salamat sa kagalingan ng lahat ng sakit at karamdaman. Salamat sa kalutasan ng lahat ng problema na itutulog sa iyo sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-provide ng anumang pangangailangan in the name of Jesus. Maging yung mga tao na nais po namin itulog sa iyo, Lord, hipuin niyo ang kanilang mga puso in the name of Jesus. Lord, salamat. Salamat dahil ikaw ay Diyos ng himala. Ikaw ay Diyos ng himala, Panginoon. Yes, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Let us declare this truth. Ikaw ang Diyos ng himala. Amen. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman. Amen. Kapangyarihan mo'y kamahal-mahal. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Let's bow, let's declare. Ikaw ang Diyos ng himala. Amen. Ikaw, Lord. Hallelujah. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Amen. Di ka nagbabago. Yes, in the power of God. Yes, moving in your life. Jesus, ikaw Diyos na ang pangyarihan mo'y kamahal-mahal. Jesus, ikaw Diyos na isang pangyarihan mo'y kapangyarihan mo'y Jesus, ikaw Diyos na himala.
sa Panginoon. Thank you, Lord. I receive your answers to my prayers in Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Amen. God bless you po. Praise God. Praise God. We may all be seated. Amen. Believe. Amen po ba? That God is our prayer answering God. Amen? Praise the Lord. Sabihin nga po natin ulit sa Panginoon, thank you, Lord. I receive my prayers in Jesus' name. Sige po, sabihin natin with faith. No. Taas natin ang kamay, sabihin natin, thank you, Lord. I receive my answer to my prayer in Jesus' name. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Bago po tayo magturo, amen, mamaya po, huwag muna kayong uuwi, ha? Kasi, ayan, makinig po muna tayo. Ayan. Okay, mamaya po, may life group tayo, short life groups, per outreach po, kasi may kailangan tayong pirmahan para po dun sa anniversary. Di po ba? Nakasino dito nakapunta sa Luneta? Taas nga po ang kamay ng 45th anniversary. Ayan po, hinihingi po kasi sa atin yung yung list na may pirma para po katunayan na talagang baka kasi akala nila listahan lang yun. Pero kapag may pirma natin, at least may katunayan na talagang nakapunta tayo doon. Amen po ba? Sa dami po ng tao doon, amen, ito ay pagpapatunay na kabahagi tayo doon. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Praise the Lord. Ipanalangin natin yung mga event po natin. Amen. Nagpipray tayo. Of course, sa atin pong mga children. Yan, yung mga bata. Meron tayong Sunday school. Yan. So, kung may mga dala kayong mga bata, pwede na po sa Sunday school natin. Amen. At nagpapasalamat tayo. May mga bago tayong mga co-worker ngayon sa Sunday school. Ayan, pwede bang ayan, si Angelica, palapakan natin ng Lord sa kanyang buhay. Wala pa si ano yan? Wala pa si Jovelyn. Ayan, si Jovelyn, palapakan natin ng Lord sa kanyang buhay. Tapos, gayon din sa SOS, may bago tayong kapatiran, si Herani. Tapos, at saka yung kanyang wife, si Micah. Amen? Palapakan nga natin ang Lord sa kanyang buhay. Sige na, request lang natin dito, may pag-pray lang natin sila, no? Sila ay mga trainees po natin. Naniniwala tayo na sila ay talagang blessing ng Lord. Halika, Angelica, si Jovelyn, sila po ay kasama doon sa mga SOL graduates. Okay, yung iba wala pa dito, lalo na yung mga sa training sa jump, tsaka sa dance. Meron ba dito? Okay, siguro sa, ayan, si ate, no? Sige po, stretch your hands. Praise the Lord. Lord, salamat, O Diyos, sa oras na ito. Panginoon, we pray, O God, let your anointing be upon our brothers and sisters na tinako po ninyo at niregalo po ninyo sa inyong gawain dito sa Malibay, Marikabal. Lord, salamat sa kalang buhay, si Angelica, si Jovelyn, si Erani, si Micah, maging si Ate Mel, Lord, at maging yung wala pa dito. O God, we pray, Lord, bless them and use their life for your glory. Sa kanilang pag-train, Lord, we pray na equip them, O God. At ihanda niyo po sila para sila maging full-fledged na mga ministers and workers. Salamat po. Thank you, O God, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. Congratulations to you, ha? Praise God. Welcome. Praise the Lord. Amen. Kung gusto rin po nating maging bahagi, di ba, ina-announce natin lagi, sino yung gusto maging gatekeeper. Ayan, si Micah.
SOS, ayan si Rani. Sa children, silang dalawa ni Jovelyn. Amen. Sa music, magbubuo tayo ng choir, no, Brother Ramon? Para sa mga adult, no? Yung mga adult po, magbubuo tayo ng choir. Amen. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Amen. Okay? Kaya, gusto ko worship leader. Wag na po yun. Baka mamaya, habang sumasayaw kayo, please, minsan ako nalalaglag dito sa, okay? Kaya, mas maganda, choir. Kasi ano lang, di ba? Tita Kung, no? Nakatayo lang dito. Kaya po, tapos adult choir. Wala pa po tayo noon. Baka pangunahan to ni Kuya Manolo. Gusto niyo ba? Amen. Hindi pa siya mukhang adult, pero adult na po siya talaga. Okay. Kaya po, mga kapatid, pag-pray ninyo, lahat ng gusto maging adult choir, lapit kayo kay Kuya Manolo, tsaka kay Brother Ramon. Gusto ko, ayan, si Tita Pug daw, Kuya Manolo. Tamang-tama, Christmas caroling. Amen? Praise the Lord, marami. Ayan, si Sister Luz, si Ate Luz, dalawang Luz na dito. Amen, may Luz pa tayo sa Maricaban. Okay? Si Ate Balu. Amen? Marami tayong pwedeng maging adult dito. Yung iba, yung pag-ibagos, Pastor, di pa ako adult. Ayan, si Kuya Ding. Amen? Marami ka ng member, Kuya, adult. Tenor yan, tenor. Amen. Sina Kuya Latoskin. Amen. Okay. Praise the Lord. Palaban nga po natin ating Panginoon. Praise God. Si Nanay Indy. Ako, maganda boses niya. Kaya may pinagmahanahan yung kanyang mga apo. Amen. Kaya po, mga kapatid, lahat tayo ay bahagi ng ministeryo ng Diyos. Amen po ba? Amen? Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Praise God. Yung mga gusto mag-SOS, yan, sila Isaac, pwede yun. Amen? Tsaka yung mga gusto pang maglingkod sa gatekeepers, marami po tayong mga pwedeng gawin sa church. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Sabihin nga po natin, ako'y kabahagi. Amen? Ako ay kabalikat. Amen? Sabihin mo, tayo'y kabalikat. Hindi pabigat. Amen po ba? Amen? Tayo'y kabalikat lahat. Amen po ba? Palapakan mula natin Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Amen? Meron din po tayong gagawing Christmas party on December 17. First service at saka second service at saka third service. Third service, mga kabataan, yung mga anak ninyo. Tapos meron din Christmas party ang children. Pero dapat yung children na attend ng Christmas party, uma-attend ng church. Baka mamaya Christmas party lang po ang attend nila. Okay? Kaya ngayon pa lang, pa-attend nyo na ng church. Kasi yung mga attend ng Christmas party, yung mga nakaka-attend ng church. Amen po ba? Kasi baka mamaya nagsain, mag-imbita yung ibang mga bata na para sa Christmas party. Ito po ay Christmas party ng ating children ministry. Amen po ba? Amen. Kaya po, ipanalangin po natin ang ating mga activities. Ano pa? December 24, Christmas service po natin. 2 services tayo noon. Kaya po, first and second service lang. Kaya sa tanghali, sa hapon, wala na. Kasi preparation na yun ng Noche Buena. Ganun din naman sa 31. New Year service naman natin yun. Amen? Sabi mo, huwag kang mawawala. Amen po ba? Para sa Lord yun. Amen po ba? Kaya ngayon pa lang, wala nang a-absent. Amen po? Palapakan po natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Amen. Sabihin nga sa iyo katabi, God is good. Amen. Sabihin mo sa kabila, all the time. Sino nagsasabing God is so good? Amen, amen. Praise God. Pwede po bang ituro na natin kamay sa mga silya na bakante pa? Ayan, Lord, salamat. Pinupuno nyo na po yung aming first service. Pero salamat, O Diyos, dahil may mga bakante pa, ibig sabihin, marami pa kayong pwedeng imbitahan, Panginoon.
Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen, amen. Palapakan natin, Panginoon. Praise God. Malapit nang mapuno ang first service natin. Amen po ba? Amen. Katulad ng second service, tapos ipanalangin din natin ang ating third service. Panalangin natin ang ating Rodriguez. Meron tayong service sa Rodriguez alas 10 mamaya. At sa St. Andrew, sa St. Peter, dun sa Marikaban, mamayang alas 3 naman po yun. Amen? Sa 3 o'clock naman, 2:30 pa lang sa ating pong youth service, mga kabataan, edad 13 pataas hanggang 30 years old. 13 to 30 years old. Amen? Padaluhin nyo sa ating third service. Praise the Lord. Sa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Okay. Ayan po. Tayo po ay darako na sa salita ng Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 4, verse 3 to 4. Okay. Ayan muna yung title natin. Sabihin nga natin, to whom shall we go? To whom shall we go? Okay. Kanino pa ba tayo pupunta? Sabihin mo siyempre, kanino pa ba tayo pupunta? Amen? Sino dito, mula nung siya'y mapalapit sa Diyos, mula nung siya'y makakilala sa Panginoon, ang kanyang buhay ay naging maayos. Taas ng kamay. Amen? Lahat tayo, magulo dati ang buhay. Amen po ba? Dati laging malungkot, laging problemado, laging nakasimangot. Pero ngayon, dahil tayo nasa Panginoon na, umayos ang buhay natin. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, umayos ang buhay ko. Dahil kay Kristo. Amen po ba? Ito naman talaga ang nais ng Diyos. Ang sabi sa John 10:10, anong sabi doon? Ang dyablo ay naparito. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang dyablo ay naparito upang magwasak, pumatay at magnakaw. Amen po ba? Pero sabi ni Jesus, ngunit ako'y naparito upang magbigay ng buhay at buhay na kasiyasiya. Kapag sinimplify mo yun, kapag ang dyablo nakapasok, kasalanan nakapasok sa tahanan, ang kasunod nun ay kawalan ng kapayapaan, kawalan ng magbigay ng buhay. Whether si Jesus ay napasok sa puso natin o si Jesus ay napasok sa tahanan natin, ang kasunod nun ay buhay. O si Jesus ay napasok sa komunidad, ang kasunod nun ay kaayusan, kapayapaan, buhay na kasiyasiya. Amen po ba? Siyempre, ang unang-una, si Jesus ay makapasok muna sa ating buhay, makapasok sa ating pamilya, makapasok sa ating tahanan. Amen po ba? Amen? Sabi ni Jesus, in the world you will have tribulation, but in me you will have peace. Simplified din po natin yon. Kapag ikaw ay nalapit sa mundo, mas maraming oras mo sa mundo, magkakaroon ka ng maraming problema. Kasi sinabi ni Jesus siya, in the world you will have tribulation. Pag wala ka ng oras kay Kristo, puro ka oras sa trabaho, puro ka oras sa mga bagay na makamundo, magkakaroon ka maraming problema. Pero kapag kay Jesus, inuna mo siya, kahit anong problema mo, maayos. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Praise God. Yung kabes na balakpak sa Diyos. Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Okay, pag-aaralan natin ngayon, the true test of love. Sabihin nga natin, the true test of love. Sabihin mo nga sa iyong katabi, do you love Jesus? Amen? Ano yung true test of love? Okay, sige. Umpisahan natin po, no? Matthew chapter 4, verse 3 and 4. Basahin nga po natin ng sabay-sabay, everybody. Dinala ng banal na Espiritu. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw. Walang pagkain, walang tubig. Amen po ba? Naranasan nyo na bang hindi kumain ng buong araw? Ang sarap kumain, no? Kahit mapait, matamis. Diba? Kahit hindi masarap, ang sarap kainin.
Kasi gutom na gutom ka. Okay, si Jesus 40 araw po siyang nasa disyerto. Disyerto, walang pagkain, walang tubig. So, hindi siya nakainom. Supernatural po yun. Hindi kaya ng tao yun. Amen? Pero dahil si Jesus ay kasama niya ang Diyos, nagawa niya yun. Nagawa din ni Moses yun. Mga panahon na yung Ten Commandments. Okay, magagawa ba ni Jesus na gawing tinapay yung mga bato, kagaya ng sinasabi ng Diablo? Amen? Kaya niyang gawin yon? Okay, of course, kaya niyang gawin yon kasi nga, siya ay anak ng Diyos. Pero bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi niya ginawa? Mga kapatid, ano ang dahilan? Magagawa ng Diyos, magagawa ni Jesus, na gawing tinapay yun. Pero, tingnan natin, no? Nais niyang, nais niyang ipakita sa Diyos at sa Diablo na kahit gutom na gutom siya, magtitiwala pa rin siya sa Diyos at sa kanyang salita. Amen po ba? Kaya mo ba magtiwala sa Diyos kapag ikaw ay gutom? Siyempre. Amen. Parang simple lang yun. Kaya mo bang magtiwala sa Diyos kapag ikaw ay may sakit? Medyo palalim na yata ito ah. Okay. Kaya mo bang magtiwala sa Diyos kapag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan? Sure? Sure talaga ah. Alam niyo po, ngayon madaling sabihin yun, no? Pero kapag ikaw ay nagugutom, hindi ba naiinis ka? Kapag ikaw ay nagugutom, nawawala yung ngiti. Nagwawala pa, Pastor. Huwag kong sabi natin ko lang. Diba? Gutom lang yan, ha? Kapag may problema. Alam niyo po, mga kapatid, si Jesus, pinakita dito, kaya-kaya ni Jesus gumawa ng tinapay. Simple lang yun, isang quick lang yun. Amen? Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi alam niya, hindi iyon yung kalooban ng Diyos ng mga oras na yun. Kaya ang sabi ni Jesus, tingnan niyo po yung susunod. Ano ang sabi dun sa, dun sa verse? Sabi niya, Satanas, sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Anong ibig sabihin noon? Mga kapatid, si Jesus, sinasabi niya kay Satanas, dinala ako ng Diyos dito. At siya ang pagkakatiwalaan ko. Hindi ko kailangang sumunod sa mga dikta mo. Amen po ba? Ang kaaway, maraming pagkakataon, dinidiktahan na tayo. Pero, tandaan natin, ang Diyos na tumawag sa atin ay laging tapat. Amen po ba? Amen? At sabi nga, ang kanyang biyaya ay laging sapat. Amen po? Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Hindi niya ginamit na excuse. Lord, Panginoon, total, 40 araw akong hindi kumakain. Baka okay lang. Okay lang na hindi ako. Okay lang na gawin ko ng tinapay ito, Lord. Ang tagal kasi ng delivery ng Grab food ko. Ay, joke lang. Okay? At, alam niyo po, Jesus believes in the perfect timing of God. Amen po ba? Amen? Sabihin mo, perfect timing. Amen. Naghihina ang katawan niya, kaya ang sabi doon, ang mga angels ay lumapit sa kanya upang siya'y palakasin. Nanghihina pero hindi niya ginamit na expression, Lord, kasi nanghihina ako, kaya kailangan kong kumain. Sometimes yung mga maliliit na excuse, doon tayo nag-test ng Lord. Amen? Lord, masakit yung ganito ko, hindi mo na ako aatin. Naalala mo yung isang pastor, alam niyo po, inambitahan siya. Sabi niya, Pastor, actually di ba siya pastor noon? Parang, Brad, sabi niya, may prayer meeting tayo.
Sabi ng ano, tapos sabi niya, sabi niya, mukhang nahuubo ako eh. Sabi niya, alam niyo po, sige, okay lang. Alam niyo po, pag alis nung nag-imbita sa kanya, bigla siyang umubo ng umubo. Natuluyan. Mga kapatid, tandaan niyo, binabantayan ng Diablo yung bibig natin. Kasi ang sabi ng Biblia, anong tawag doon? May legal rights sa kaaway. Ano yung legal rights niya? Sinabi ni Jesus, ano man ang sabihin ninyo, mangyayari. The Lord, sinabi niya, may ubo siya, ang mangyayari yun. Yan, kaya huwag mong sabihin na, ano ba yan? Ang hirap-hirap naman ng buhay ko. Huwag na sasabihin yun. Ang sabihin natin, Lord, ang ganda-ganda ng buhay ko. Pinagpala ako. Amen po ba? Amen? Amen. Huwag nyo sasabihin yung mga negatibo kasi binabantayan ng Diablo yun. Amen po ba? Amen. Pag sinabi ang hina-hina naman ng katawan ko, alam nyo, maya-maya, ang hina naman ng katawan nyo. Nanlalata na kayo. Okay? Kaya bantayan natin ang ating sinasabi. Okay? Alam niyo po, ang kaaway, maglalagay siya. Kaya nga sabi ng Bible, be sober, be vigilant. Lagi kang maging matalino, lagi kang alerto, dahil ang kaaway ay nagbabantay lagi, naghahanap ng masisila. Naghahanap ng mabibiktima. Ganun po ang kaaway, paikot-ikot siya. Amen? Kaya pag nag-iisa ka, mag-pray ka. Kasi ang kaaway, lagi siyang umaatake kapag nag-iisa. Sino yung mga inaatake ng leon? Yung mga nag-iisa. Amen? Actually, ang ginagawa pa nga, kung hindi nag-iisa, ihiwalay nila sa iba. Tama? Sa kanila hahabulin ng hahabulin. Kasi hindi na kaya matakihin yung marami. Pagkaya ng mga bupalo. Okay, pag inatake na yung marami, pagtutulungan sila ng mga yun. O kaya, inatake na yung mga usa, mapapagod sila, malilito sila sa dami. Kaya, inihiwalay muna nila. Kaya sabi mo, huwag kang hihiwalay. Amen? Sabi mo, huwag kang lalayo. Amen? Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Palapakan natin Panginoon. Ang paboritong atakihin ng kaaway yung nag-iisa, yung mga baby, yung mga bata, yung mga bisiro. Okay? Sa Kristiyano, yung mga baby Christian. Okay? Yun po. Yung mga laging, yung mga adventurous. Yung laging gusto, ganito, ganyan. Yung parang, hindi sila umaayon sa nais ng Panginoon na gawin. Hindi naglilingkod, halimbawa, o kaya palipat-lipat ng iglesia, ayun, madali pong atakihin ng kaaway yun. Kaya po, sabi mo, huwag kang lilipat. Amen po ba? Amen? Palakpakan po na natin Panginoon. Praise God. Pinili niyang, okay, sabi mo, piliin mo. Amen? Na gawing oportunidad ang ating mga mahihirap na sitwasyon. Si Jesus, pinili niyang gawing oportunidad iyon upang lalong malugod ang Diyos. Lord, kahit naguguno ako, 40 days, 40 nights, hindi ako kumakain, Panginoon, hindi ko pa rin gagawin yung gusto ko. Hihintayin ko pa rin ang kalooban mo. Amen? Naniniwala ba kayo si Jesus ay laging nakatunghay sa atin? At ibig sabihin nun, kapag mayroong hindi binibigay ang Diyos, hindi dahil gusto niya itong ipagkait, kundi dahil binihintay niya ang perfect time for that. Amen po ba? Amen? Kapag yun ay hinintay mo, mas makapagbibigay ka ng kalukuran sa Diyos, at mas lalago at titibay ang pananampalataya mo sa Panginoon. Pero pag inunahan mo ang Panginoon, makikita mo na kapag nalungkot kahit kaunti ang kaaway sa buhay mo, mga kapatid, malulungkot ka. Amen po ba? Malulungkot ka dahil alam mo, Lord, mukhang may nagawa ko na hindi. Hindi magiging kumpleto ang iyong kagalakan. Amen po ba? Palapakan po natin Panginoon. Praise God.
Sabi sa John chapter 6 verse 60 to 69. Basahin nga natin ng malakas. Everybody. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila. O ba, ano lang po, overview lang nito, no? Hindi na ito yung nasa disyerto si Jesus. Ito po, sa oras na ito, si Jesus naman ay nagtuturo sa kanyang mga disipulo. At ang tinuturo niya ay, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Sino man ang kumain ng katawang ito, sabi niya, ay magkakaroon ng buhay. Ha? Sabi niya, kakainin namin yung tinapay mo? Sabi ni Jesus, sino man iinom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng mga tao, sabi niya, anong kanyang sinasabi? Tingnan niyo po ang kanyang tugon. Okay, para maintindihan niyo, basahin niyo yung John 6. Of course, ang tinutukoy na tinapay ni Jesus doon ay ang kanyang, ay ang tinutukoy na katawan niya ay yung kanyang, ano po, yung kanyang sakripisyo dun sa krus. Amen po ba? Na kapag tinanggap natin, akala ng mga Hudyo, literal na kakainin yung katawan ni Jesus. Kaya po, tingnan niyo ang naging tugon nila. Basahin nga natin, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus. Tagasunod na yan, ha? Marami sa kanila ang nagsabi. Mabigat ang tinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito? Sabi, kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga tinuro niya. Sabihin mo nga sa iyo, alam ni Jesus, kapag may itinubulong ka, amen? Kahit kaano yun na sikreto, kahit sa chat lang yan, alam ni Jesus yun. Amen po ba? Kaya ingat tayo sa mga chat. Minsan may nag-i-screenshot. Pagkatapos sinisend sa kung saan. Ingat tayo doon, ha? Kasi ang chat ay ebidensya po yun. Okay. Alam ni Jesus yun. Ibig sabihin, alam ni Jesus kung ano nasa isip, alam ni Jesus kung ano nasa puso, alam ni Jesus, hindi pa man natin iniisip, alam na niya yun. Amen po ba? Alam din ni Jesus kung anong ating nararamdaman. Amen po ba? Okay. Ano pong sinabi ni Jesus? Kaya, sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na bumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Next slide na po tayo. Verse 63. Basahin nga natin. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Basahin natin. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay buhay. Sabihin ninyo nga sa iyong katabi, ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. At ang mga salita ng Diyos na pinapahayag ay buhay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. Amen. Kaya yung napapansin nyo kapag kayo'y umaattend dito ng Sunday, pag huli nyo, masigla huli kayo. Amen. Kapag tayo nakapag-worship. Pero pag hindi kayo naka-attend ng Sunday, parang kulang. Di ba? May nawawala. Kasi hindi tayo nakapag-refresh. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus, meditate the Word of God day and night. Amen? Kung tayo kumain ng 3 beses isang araw, okay, tapos meron tong snacks in between, yung iba may midnight snacks pa. Okay? Pero yung gagawin yung midnight snacks, dapat pinakamaganda daw after 6, hindi na kayo kumain. Bakit? Kasi yung 6 o'clock ay kapag kumain ka pa doon, hindi na nadadigest ng katawan. Nagiging sugar na yan. Okay?
Kaya tumataas ang sugar ng mga maraming Pilipino. Okay? Yung iba naman, ang pagkain nila ay hindi 3 times a day, 2 times a day lang. Sa Israel, I think 2 times a day. Okay? Si Elijah, pinakain ng Panginoon, dinala niya ng pagkain sa umaga at saka sa hapon. Amen po ba? Yun lang ang pagkain. Amen? Pero tayo nasanay. Ang mga Pilipino kasi talagang hardworking. Pero kung hindi ka naman hardworking, amen, huwag ka na masyado kumain. Sabi nga, ang mga Pilipino kakaiba, wala namang ginagawa, umiinom ng energy drink. Diba? Kakaiba yun. Umiinom ng cobra, eh wala namang ginagawa yung cobra po, delikado yun ha. Masyadong toxic yun sa kidney. Okay? Kaya po, ingat tayo mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, ano ang kailangan natin? Kailangan natin, sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang magbibigay buhay. Ang banal na Espiritu ang ating buhay. Kaya kapag tayo ay may problema, lumapit lang tayo sa Holy Spirit. Amen? Pag tayo nanghihina, lumapit tayo sa salita ng Diyos. Amen? Pag feeling mo ang buhay mo, wala nang kabuhay-buhay, lumapit ka sa Diyos, magpapuspos ka ng kanyang banal na presensya at makikita mo, ikaw ay muling sisigla. Amen? Palampahan po natin ating Panginoon. Praise God. Okay, sa verse 64, sabi doon, pero may ilan sa inyo, sabi ni Jesus, na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa Kanya. Basahin nyo nga verse 65. Ito ang dahilan kung kaya sinabi ko sa inyo, walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Verse 66. Basahin natin malakas. Everybody. Amen. Praise the Lord. Sabihin mo nga sa'yo magabi, ikaw ba? Aalis ka ba ba kay Jesus? Sabihin mo. Anong sagot? Ano pong sagot? Aalis pa ba tayo kay Jesus? Lalayo pa ba tayo kay Jesus? No. Amen po ba? Kasi ang tingnan, marami sa mga tagasunod niya tumalikod at di na sumunod sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang apostol, mga apostol, kayo ba? Gusto ba rin ninyong umalis? Mga kapatid, tandaan natin kung ano yung ating pinanggalingan. Amen po ba? At kung ano yung ating naranasan sa Panginoon. Okay, ang buhay Kristiyano, hindi laging masaya. Pero laging may galak. Amen po ba? Iba yung galak, iba yung saya. Ang saya, yung Christmas party, gano'n, nagkakasayahan. Yung galak, kahit may problema ka sa puso mo, mayroong kang kapayapaan, mayroong kang kagalakan, dahil alam mong hindi kayo iiwan. Amen po ba? Amen? Palapahan po natin ating Panginoon. Praise God. Hindi laging madali ang buhay. Pero tandaan po natin, kapag pinadaan tayo ng Panginoon sa isang mahirap na buhay, hindi ibig sabihin nun pinahihirapan ka ng Diyos. Ang ibig sabihin noon, mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ipakita sa Panginoon na kahit anong sitwasyon, hindi natin siya iiwan. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Kasi kapag hindi tayo dumaan sa ganoon, ibig sabihin ba, paano mo mapapakita kay Jesus na, Lord, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, wala pa kang ganong pangyayari. Amen? Paano kapag dumating yung pangyayari yun, doon mo mapapatunayan na
Lord, talagang mahal kita. Amen po ba? Sino nagsasabi dito, Lord, talagang mahal kita. Taas nga po ang kamay. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, Panginoon, hindi ko po kayo iiwan. Hindi po ako lalayo sa iyo. Kahit ano man ang mangyari, kahit dumating ang mga pagsubok, o anumang kahirapan sa buhay ko, mananatili ako nagtitiwala sa iyo. Amen? Palapakan po lang natin Panginoon. Praise God! Praise the Lord. Doon natin mapapakita kung anong klase. Alam niyo ba bakit nagkaroon? Bakit ang daming sumampalataya? Of course, ito ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, no? Pero, alam niyo po, mga kapatid, ginamit ng Panginoon yung mga apostol na kahit sila ay patayin, kahit sila ay saktan. Si Pablo po, ilang beses siya binato. Akala nila patay na. Ilang beses siya hinagupit, 4 na beses. Yung 40 times na hagupit, 4 na beses. Pero kahit minsan, hindi niya sinabi, Lord, ayoko na. Ayoko na mag-preach. Ayoko na mag-share. Ayoko na mag-reach out. Hindi. Sabi ni Pablo, ulang pa ang buhay ko, Lord. Dahil para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakimabang. Sabi ng mata, grabe. Sabi na, talagang mahal na si Jesus. Yun ang nagpatunay na talagang buhay ang Panginoon sa mga taong ito. Amen po ba? Tayo makikita ng mga tao. Kung masaya tayo, of course, madaling maging masaya, no? Madaling sumunod sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay mahirap na ang sitwasyon, doon makikita na mahal mo ang Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo mga katabi, tanong mo nga sa iyo mga katabi, kahit mahihirapan ka, susunod ka ba kay Jesus? Amen? Amen ba? Kahit na may pagsubok, susunod ka pa kay Jesus? Alam nyo, yung mga unang JIL, bago sila maka-attend, pine-persecute ng mga magulang. Ako, naranasan kong murahin nung ako'y magsishare. Naranasan kong murahin ng mga magulang, ng mga sinisharean ko. Pero hindi tayo dapat huminto. Amen po ba? Amen? Dahil ang pinaglilingkuran natin, hindi lang siya karapat-dapat paglingkuran kapag maganda ang buhay natin. Mas karapat-dapat siyang paglilingkuran kapag mahirap ang sitwasyon natin. Amen po? Palapakan natin, Panginoon. Praise God. Amen. Sabi sa Romans 8 verse 35. Okay. 8:35, basahin nga po natin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapaghihatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Tanong mo sa iyo, kapatid. Kapatid, sabihin mo, alin dito ang makapaghihiwalay sa iyo kay Kristo? Kaguluhan? War? Kapighatian? Ibig sabihin yan ay mga calamities. Amen? Sobrang hirap ng buhay. Pandemic, kapighatian. Pag-uusig, persecution, lumamahal mo sa buhay, gumagawa ng mga paraan upang ikaw ay usigin. Pagkagutom, wala ka ng pambili ng pagkain, wala ka ng ano. Ibig sabihin, pwedeng mangyari yan, ha, mga kapatid, as testing. Amen po ba? Kahirapan, okay? Panganib, o kamatayan. Alin dito? Which of this would separate you from your God? Alin dito yung bagay na, Lord, baka naman pag nagutom ako, lumayo ako sa inyo. Sabi dyan, who shall separate us from the love of Christ? Meron ba? Tanongin mo nga sa mga meron ba dito? Meron ba sa mga yan ang posibleng makapaghiwalay sa iyo o ang posibleng maging dahilan para lumayo ka sa Diyos? Meron ba dyan? Meron ba dyan sa mga yan ang posibleng maging dahilan upang tumigil ka sa paglilingkod sa Diyos? Meron? Meron wala? Narinig ko sa Panginoon, Lord, wala.
Amen? Who shall separate us from the love of Christ? Sabihin sa Panginoon, Lord, kahit na yan trouble pa, kahit na yan hardship, or persecution, or panig man yan, o kawalan, Panginoon, ng anumang bagay na kailangan ko sa buhay, hindi po ako titigil sa pagsunod sa iyo. Amen ba? Amen? Amen? Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Tuloy po tayo lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, ito ay personal na mensahe ng Diyos na binigay na lang sa akin. Kaya ito ay sinyer ko sa inyo. Ngayong oras na ito, kaya niyo bang sabihin sa Panginoon, Lord, ano man ang mangyari, hindi po ako titigil ng pagsunod sa iyo. Ano man ang mangyari, Panginoon, maglilingkod sa iyo. Kaya ba natin sabihin yun sa Panginoon? Alam niyo ba yung song na yun? Ano mang mangyari? Ano mang mangyari? Susunod sa iyo. Susunod sa iyo. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin aking Panginoon. Ito ba ang panalangin natin ngayon? Ngayong oras na ito, aanyayahan ko uli kayo dito sa unahan. Sino man ang nagsasabi na, Lord, walang makapaghihiwalay, walang anumang dahilan para ako'y tumigil sa pagsunod sa iyo, para ako'y tumigil sa paglilingkod sa iyo. Walang anuman, Panginoon, sa aking buhay ang makapaglalayo sa akin, ang magsasabi sa akin na, Lord, ayoko na. Panginoon, ayoko nang sumunod, ang hirap-hirap na lang sumunod sa iyo. Ayoko na, Panginoon, maglingkod, ang hirap-hirap pa lang maglingkod sa iyo. Kung sa oras na ito, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ano man ang nangyari sa buhay ko, hindi ako papayag. At wala sa mga bagay na ito, o walang anumang pwedeng mangyari na makapaglalayo sa akin sa iyo. Dahil hindi po ako lalayo sa iyo. Kagaya ng iyong pangako na hindi ka din lalayo sa akin. Kung iyon yung panalangin mo, kapatid, nais kong lumapit ka dito sa unahan, patunayan mo sa Panginoon. As we sing this song to the Lord. Ano mang mangyari, susunod sa iyo, pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Taas na natin kamay sa Panginoon. Ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo. Ano mang mangyari, susunod sa iyo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari,
Diyos, sa pagpapahayag ninyo ng pag-ibig sa Kanya, nalugod ang Panginoon sa inyong paglapit at pagpapakita na, Lord, anuman ang mangyari, anuman ang maging sitwasyon, kailanman hindi ko isusuko ang aking pag-ibig sa iyo. Kailanman, Panginoon, hindi ko hahayaan na mahiwalay ako sa iyo. Dahil sa iyo ko lang nasumpungan ang buhay. Sa iyo ko lang nakita, Panginoon, ang kahulugan ng aking buhay. Ngayong oras na ito, kapatid, batid ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Batid ng Diyos ang iyong mga kahirapan. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ka nais pahirapan ng Panginoon. Yan ay mga oportunidad upang sa gitna ng mga sitwasyon na yan, maipakita mo sa Diyos, Lord, walang bagay na magiging dahilan upang lumayo ako sa iyo. Maipapakita mo sa Diablo, kahit anong mangyari, hindi ako lalayo sa Diyos. Maipakita mo sa mga tao, hindi na ako maglilingkod sa Diyos kapag maganda ang buhay ko. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay karapat-dapat kahit sa mga pagkakataon na mahirap. Kaya sa oras na ito, your testimony, the difficulties in your life are actually worship to the Lord. Pinapakita mo na kahit hirap yung aking sitwasyon, ang Diyos na meron ako ay karapat-dapat. Panginoong Jesus, sa oras na ito, salamat. Bawat isang naririto, Panginoon, kaming lahat, salamat, binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na patunayan sa iyo na kahit sa mahirap na sitwasyon, susunod kami. Lord, kahit na may mga problema, kahit na may mga bagay na hindi kami naiintindihan, kahit may mga suliranin, Lord, hindi kami titigil sa pagsunod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pribileyo. Panginoon, taas natin kamay, maging mga nasa palitan ng mga upuan. Taas natin kamay sa Panginoon, sabihin natin, Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, hindi ko hahayaan anumang bagay sa buhay ko ang maging dahilan upang mawalay ako sa iyo, upang tumigil ako sa paglilingkod sa iyo. Minamahal kita, sinasamba kita, paglilingkuran ka sa aking buong buhay. Salamat, Panginoon. I love you, Lord. I love you, Jesus. Dahil ikaw ay karapat-dapat. Ikaw, O Diyos, ang dahilan kaya ako nabubuhay. Salamat, Panginoon. Lord, Holy Spirit, palakasin niyo po ako. Patuloy niyo pong bigyan ng sigla ang buhay ko. Sa iyo po ako nagtitiwala. Tulungan niyo po ako na laging magtiwala sa iyo. Laging magpalakas sa pamamagitan ng iyong salita. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Palapakita natin po ito. Praise God. Praise God. Praise God. God bless you po. Praise the Lord. Bisa ba natin palapakan ang ating pong Panginoon? Hallelujah. Buhay ko sa'yo, yan ang pangako.
magandang awit. Ito ay deklarasyon na, Lord, kahit na anong mangyari, hindi ko ito lilimutin. Ipakita natin to at talagang ipahayag natin sa Panginoon ang buong kasiyahan at kasiglahan. Amen po ba? Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah!